Yes. Oo. Well, nabanggit lamang po natin yan. Yan ang ating naging pambungad. Kasi ang napapansin ng marami ngayon sa ating bansa, Kuya Benny, sa halip na tulungan ang mga magsasaka, ang tinutulungan pa kapwa politiko. Puro ang concentration ngayon ay political motive, political career ng isang opisyal ng bayan. Well, tapos na eleksyon. Ganun ba? Tapos na Mukhang eleksyon. investment din ginagawa nila kasi. Oo, pero tapos na ang eleksyon, siguro, balik tayo sa taong bayan. Ganun ba? Taong bayan muna. Ba't pa niya ako magtatanim? Ba't pa ako mag-alaga ng baboy? Politiko ako, dahil kong pera, sabing ganun. Would you imagine, ang dami mong pera, sandabukal yung kaibigan mo sa politika, pero wala kang mailatag dyan sa iyong hapagkainan. Diba? Saan ka pupunta? Ay mantakin mo, ang ating budget ay trilyon. Pero mapapansin mo, ang mambabatas, ang senador, pataasan ng pondo. Wala na tayong, wala na tayong pork barrel ngayon, ha? Pero kung pag-uusapan mo, budget na nilalaan sa kanila, nako, bilyon, daang bilyon, Kuya Benny. Yes, malaki pa rin. At Diba? hindi gaya noon, ang pork barrel, no, meron kang tigmagkano kayo. Ayan, Ngayon, 80 million, mga ganyan lang. No? Hindi gaya ngayon. Ngayon, illegal na ang pork, hindi na unconstitutional na ang pork barrel, pero ngayon, mas malaki pala. Ngayon, i-identify mo lang. Yan. I-identify mo, akin yan ha, akin yan. So, yun yung nangyayari ngayon. Nasa million na ngayon. Yes. Ngayon, matapos niya i-identify, kanya yan. So, kanya yun. Alam mo na yun. Sana, hindi ba pwedeng ang paglaanan natin, ito itong lugar na to, ako magpapatanim dito ang akin to, palay ito. Ito sa akin, ito sibuyas to ito papatanim ko. Dapat ganun ng mga politiko natin di ba? Hindi ganun Hindi pwede ganun Hindi ba pwede yun? Hindi pwede. Ito sa akin, dito puro ako, babuyan to ako na mag-aalaga dito. Halimbawa, ako si senador ganito. 1,000 baboy pamamahagi ko sa mga magsasaka dito. Di ba? Di ba pwede? Hindi pwede ganun. Ayaw ba ng ganun? Ayaw. Kailangan ba, tawag doon, declogging operation? Hindi, ang ginagawa kasi ganito, yung mga government agencies natin, naglalatag ng mga proyekto. So ilalatag nila, sabihin na natin, etong kalyeng to, gagawin to. Etong dam na to, gagawin to. Etong patubig na to, gagawin to. So meron mga identified dyan. Yung mga identified na yan, na ginawa na ng project study, yung feasibility study, sasabihin ngayon ng congressman, yan, akin yan. Yan. May project, outline na yan. Akin yan. Popondohan ko yan. So magkano yun? Let's say 100 million. Sasabihin niya ngayon kay agency na kapag humingi sa sa national government ng budget, sasabihin niya, akin yan. Project ko yan. Project ko yan. Ako nag-initiate yan. So, pondohan mo yan. Popondohan niya yun. Ayun, ganun siya na ngayon ang bahala after the fact. Hindi ba pwede sa loob? Pero ibibid, ang magpapabid, yung parang agency. Implementing agency pa rin. Yes. Hindi ba pwede sa loob isang taon, lahat ng project natin ngayon, mababatas, puro agriculture-related. Di ba? Wala muna tayong kung ano-ano kung lahat, pagka napatunayan mo yung agriculture-related, isang taon, sige, para mabuhay lang agrikultura sa Pilipinas. Meron pwede okay sana yun. Ganun ba? Okay sana, pero siguro, darating na yan. Dahil nauna na yung flood control related, di ba? Lahat nandun sa flood control. Farm to market road, di ba? Tapos farm to market road, di ba? Nag-concentrate na. Siguro susunod na rin yan. Ganon. Harunawa. At ipupus na pala kung sa ganang mamamayan niya, no? Sa ating pong mga tagapanood, since ang inyong lingkod ay Benny, let's always give the benefit of the doubt. Ayun! Benefit of the doubt. Bigyan natin sila ng konting Benny. Di ba? Well, we cannot say na lagi masama kagad, mali kagad, may mali siya kagad yung ginawa nila. Well, who knows? They might have started from this point and end up in the point na gusto naman natin. Alam mo kung siguro ito nakalipas na bago mag-eleksyon, ang concentration ng lahat ng mga opisyal natin, agrikultura, hindi siguro ganito resulta ng eleksyon, baka nanalo ang alyansa kasi ang mga cabinet official natin, ito, nakatulong ito para sa, kasi laging tanong ng tao may makakain ba sa mamaya? May laman ba ang kanyang hapagkainan? Pagka wala, kahit sinong politiko na sa harap mo, pagkagutom ako, wala akong pakialam sa'yo. Tsaka ang ipapanalo mo sa politika, of course, laging manggagaling doon sa
ramdam ka ba ng taong bayan? Yun ang tama. Diba? Sikmura ng tao lagi ang pinakikiramdaman nila eh. What's closest to a man's heart Yan. is his stomach. Yan. Tama. Pagkain, Pagkain. mababang presyo ng bilihin, yung binabayaran niya buwan-buwan, yung kanila pong bills, etc., etc. Kung sa mga misis naman mababa pa presyo ng makeup, lipstick. Hindi pwede wala yan, no? O mga misis, sa lakas ng influence. Dapat kumbaga, inaaral nilang mabuti yan kaya naman ako pumupunta dyan, Kuya Benny, kasi kung ating titignan, di ba, pagkatapos ng eleksyon, nakapanayam ang Pangulong Bongbong. Yes. At pag-aaralan daw kung sino-sino yung mga cabinet official na nag-deliver at hindi nag-deliver. Kaya, natalo ang alyansa. Di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng courtesy resignation para reviewin ang performance ng mga cabinet secretary natin. Pero sa madaling salita, irigudon. Yun, irigudon. Para lang... Ang contention, Kuya Benny, ay dahil pangit na naging performance ng administrasyon o ng kanyang gabinete, kaya napagtatalo ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Yes. Di ba? Pero bakit ganon? Nung sinuri at may mga tinanggal, ang naging batayan, laging bumibiyahe. Pure Foods Lunch and Meat. Pure Foods Lunch and Meat, now in a square can. Di ba? Naalala mo, isa sa mga natanggal, sa DNR. Hindi naman ang sinabing ito, hindi ito nakatulong sa tao. Well, hindi na... Benny. Benefit of the doubt. No. Well, hindi na kailangan i-elaborate pa or i-exaggerate pa ng ating executive secretary yung pagkakatanggal ni Secretary Loizaga. Ito'y bilang respeto na rin doon sa tao na kumbaga malapit din naman sa puso nila. Pamilya. Yes, and of course, yung salita ng taong bayan, yun na lang ang inadapt nila. But deep inside of it, kung titignan mo, wala talagang malinaw din na accomplishment ang DNR. Pero ako, kung pag-uusapan natin ng eleksyon, aywan ko kung nakaka-apekto ba ang Department of Environment, Natural Resources para masway ang boto ng taong bayan yes, tuwing eleksyon. Yes, of course. Malaking impact yan. Dahil would you imagine, ang DNR lamang, ang merong authority mula langit hanggang ilalim ng dagat. Sige, maghanap ka ng opisinang merong authority na ganyan. Tama, DNR nga lang yan. DNR nga Department of Environment, diba? Natural Hanggang ilalim Resources. ng dagat, di ba? So with that, maraming paraan para maramdaman ng taong bayan na may ginagawa ka para sa kalikasan, para sa bayan, di ba? Ito yung mga bagay na makakaantig sa kanilang damdamin. May impact sa taong bayan. May impact sa taong bayan. Would you imagine, ito na lang paglilinis ng ating mga baybayin, di ba? Bagay, ako maniniwala, yung Boracay, ang impact niyan, tindi Buong mundo ang impact. Buong mundo naging impact niya. Nung simula, ang daming may ayaw, galit. Yes. Nung nakita nila ba, kaya pala. Diba? Would you imagine, yung coliform level niya, talagang, from millions, naging... billions pa nga ata Hindi, millions lang. Sa Boracay yan, hindi umabot, pagbaksak, ano na ngayon? 7. Ganun Yes. So talagang malunok mo man yung tubig, hindi mangangalib ba kalusugan mo? Yes, hindi maapektuhan dahil malinis siya. Okay? Although hindi siya potable na talagang kailangan mong inumin. Hindi yung disgrasya lang na hindi mo sinasadya na napainom. Malinis siya. Di ba? So with that, ramdam ng tao, ay, kaya palang linisin ng dagat. Di ba? Ako naman, kaya ko lang nabanggit yun, Kuya Benny, kasi kung ang basihan talaga natin, sapagkat ang ating binabalikan ay ang pakikipagpanayam sa Pangulong Bongbong na kaya niya ni-review at kaya niya tiningnan ang performance ng kanyang mga cabinet members ay dahil sa naging resulta ng eleksyon, hindi mo ipipihit ang mga mata mo, tignan mo rin ang mga kapartido mo sa politika. Yes, pero again, let's go back to the DNR.
naniniwala ako na kaya ginawa ng Pangulo ito, napalitan siya, dahil naniniwala ako na alam ng Pangulo na malaki ang impact na magagawa ng DENR Para sa pagkarating sa kanyang administrasyon Ah, na bagay. dapat sana'y nakatulong sa kanya. Oho. One simple thing, Oo. ipagpatuloy lang yung mga nagawa noon, Oho. nung naumpisahan, nabantayan, gaya ng mga National Greening Program, noon pa naman to eh. Tama. Hindi lang naman to doon sa panahon ng mga Duterte, kundi nauna pa. Yung National Greening Program, ituloy lang yan at palakihin at Oo. tutukan na maayos. Abay, mapagmalaki mo lang sa buong mundo na, nakapagtanim kami uli ng 1 milyong puno. Aba, At ang nabuhay ay 800,000. Aba, oo. Abay, tapos ipapakita mo ngayon sa video na before and after. Oho. Di ba? O, before, kagubatan? kalbo. Ngayon, eto na. Green na, oh. Simple lang na visual. Oho. Malaki na may tutulong sa administrasyon. One more example. Oo. Yang mga estero natin. Ayan, ako. Dito na lang sa may Metro Manila lang eh. Estero de Magdalena, dito sa may Recto. Oo. No? Malapit sa Abad Santos. Oo. May estero dyan. Kaya pala maraming Magdalena sa Magdalena pala tawag dyan. Estero de Magdalena. Yes. Pag tiningnan mo, Oo. noon, talagang pwede ka tumawid doon sa ilog eh. Sa kapal na Sa kapal ng basura. Hindi ka Oo. nalulubog. Wala ka ng tubig na makikita. Oo. Ngayon, tubig na. Ayun. Tapos, bawat barangay hinarangan. Dumadaloy na yung tubig. Yes, hinarangan bawat barangay. Bakit hinarangan? Oo. Para yung basura mo, sa'yo lang mapunta. Hindi pupunta sa kabilang barangay. So, lilinisin mo yon. Tama. So, what happened? Ang ginawa natin, nilagyan natin ng malaking tarpaulin yon. Nakalagay doon, before. Ay, before, puro basura, talaga nandun. Stagnant water. Ano? Oo. Yung kabila, after. Oo. Yung after, butas. Titignan mo na diretso sa tubig. Dumadaloy na yung Oo, makikita mo yung tubig. So, to cease to believe. Ito yung mga maliliit na bagay, pero Na may ramdam malaking ng impact. taong bayan. Yes. Ramdam Anyway. ng taong bayan. And of course, Oo. yung mga informal settlers Ayan, na isa pa yan. tinatanggal dyan sa mga tabing ilog na yan, Oo. abay, kailan ka nakakita? Dinidemolish yung bahay nila, inililipat sila pero tuwan-tuwa. Bakit? Ang ganda ng mga lilipatan. Ayun. Oo. Aha. So these are the things na dapat i-consider ng ating pamahalaan if you want to win back the heart of the Filipino people. Hindi ko sinasabing hindi nyo hawak ang puso ng bawat Pilipino. What I'm trying to say, yung mga nawala sa inyong pagmamahal ay maaaring bumalik kung sakaling iparamdam nyo yung mga bagay na yan. Ayun. Sana ganun nga maging epekto. No? Pero ito pa, Kuya Benny, isipin natin, halimbawa, ito mayroon ako listahan dito, nung mga tinanggap ang kanilang resignation. Yes. At ito ba, isipin nyo, kung ito ba yung may malaking impact kung ang pag-uusapan ay nakalipas na eleksyon? Di ba? Yes. Una, di ba nabanggit natin DNR, number 1. Number 2, Presidential Commission for the Urban Poor, yung PCUP. Yes, yes. Si dating Mayor Sabilian. Tinanggap po ang kanyang Yung mayor, resignation. saan ba dati yan si Mayor Sabili? Lipa City. Dating Lipa mayor City. na Lipa City yan. Kung di ako Okay, nagkakamali. next. Yan, tinanggap po yan, ha? Yung Pangalawa, Presidential Advisor for the Visayas, Terence Calatrava. yan. Yan. Malaki bang impact niyan? Presidential Advisor on Muslim Affairs, Almarin Tila. Yan. Presidential Advisor for Special Concerns, Menandro M. Espineli. DNR Secretary, nabanggit natin kanina, Antonia Yulo Loizaga. Yan. CHED Chairman, Prospero de Vera. Popoy de Vera yan, ano ha? At itong huli pa, ito, aywan ko kung may malaking impact sa nakalipas na eleksyon ito, Kuya Benny. Solgen Menardo Guevara. Well, again, This month, join XM's biggest promo ever. We're celebrating we work with the pleasure of the President. Bakit? Tama. Di ba? Ako kasi doon lang ako sa premise na kaya tayo nag-review, kaya tayo tumawag ng para masigurong fresh yung makinarya uli. Okay. Reset nga niya eh. At saka ang naging basis mo, ang pangit kasi ng performance natin, kaya tayo napagtatalo eh. Kung yun ang basis mo, di ba? Plus, itong mga pinagtatanggal mo, ang impact ba nito kaya mo pinagtatanggal dahil sa hindi nag-perform last elections? Well, mapaliwanag ko na, hindi DNR.
Isa na yon. Tama. At of course, nananawagan din tayo sa Malacanang na silipin yung DNR sa kasalukuyan dahil balita ko yung mga tao na dala-dala nitong si Secretary Loizaga na naiwan ay nagre-reshuffle pa ng tao hanggang ngayon, samantala pinalitan na siya. Ganon? Naglabas pa ng SO 2 days ago. Abay, matindi talaga, no? Nung Lunes. Sabihin, nagpapalit pa ng mga... Nagpapalit pa ng tao, ng Regional Executive Director. RED pa? Oo, kumbaga napaka-importanting posisyon yan na ililipat. So, ipinagbibigay, alam po natin yan sa Malacanang kay ES Lucas Bersamin. At masilip po ito. Baka hindi alam ng sekretary na napapalitan na siya. Hindi, alam. Oo, pero, Baka naman hindi alam eh. For delikadesa, for yung respeto sa ating Pangulo, nag-utos na ang Pangulo na mangyayari yan, midnight appointee yan pag nagkataon. parang gano'n ang nangyayari, no? Pahabol na reshuffle, gano'n. Yes, tinanggap na yung resignation eh. So, hindi na maaaring maging effective yan dahil tinanggap na yung resignation nyo. Diba? And Huwag of ka na course, mag-issue ng mga yun namang OIC na nakaupo. Kasi ang katwiran nila, sa AGIS pa raw uupo si Secretary Lotilla. So anong mangyayari ngayon? Diba? Tinanggap yung resignation at sa AGIS uupo Secretary Lotilla. Well, siya pa rin ba secretary? Ganun ba yun? Diba? So, pakilinaw lang po ito sa taong bayan para hindi malito. Pero totoo yan? Yes, sa kasulukuyan ay demoralize ang ating mga kasama dyan sa DENR. No? Tama-tama, nakikinig naman ang tanggapan ni ES Bersamin. Si Justice Jomar Canlas, lagi nakamonitor sa atin yan. Yun. Justice Jomar. Ito, pakicheck nyo nga. Pakisilip naman yan. Pakisilip nyo. Kawawa naman yung mga taong matatapon dahil lang sa maling diskarte. Di ba? So, with that, makikita natin na balik tayo sa ating na pag-uusapan na ang Pangulo ay talagang eager siya na to the next level yung kanyang administrasyon. Kasi so, with this, yan ang pinaka-example na lang, yung si Loizaga. Very close to the family yan. So, kung sasabihin natin, kung sasabihin natin na yan ay tinanggal dahil sa politika, hindi. Dahil talagang kakampiyan, matandang Marcos pa noon, hanggang ngayon. So, I doubt, no? But of course, malamang itong mga naiwan, banggitin na rin natin itong mga naiwan. Kasi ako, bago mo lang banggitin yan, kasi kung ako, ang pag-uusapan mo, impact sa nakalipas na eleksyon, may mas maraming ahensya ng gobyerno ang dapat kang reviewin kung nag-perform ba ng tama o hindi, sapagkat higit na makapagbibigay ng kaisipan sa mga botante, iboboto ko ito kasi nag-perform yung mga cabinet secretary ito. Halimbawa, sige, sino yan? Gaya nitong si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kung pinag-uusapan ng agrikultura. Yes, diba? Talagang pilit na ginagawa niya ng paraan ng agrikultura. Well, ako kaibahan lang, in fairness kay Secretary Laurel, bago lang ito. Hindi agad natin masasabing hindi siya nag-perform. Wala pa isang taon ito eh. Meron May isang taon na ba sa mahigit? Meron na. Pero si Secretary Laurel, talagang he's trying to move heaven and earth. Yes. Para lang talagang maitaguyod ang ating agrikultura. Ayan, Ito pa, isang magaling din to. Yung Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Ayan, magaling din to. Yan. Okay yan. At sa akin, kung pag-uusapan pananatili, okay yan. DepEd Secretary Juan Edgardo M. Agara. Yan, bago lang. Wala pa rin isang taon yan. Maganda din ang performance sa DepEd. Yes. TESDA Secretary Jose Francisco Benitez. Kiko Benitez, bago lang din yan. Wala pa isang taon yan. Kapapalit lang yan. Pinalitan si Teng, di ba? Yes, Mangudadatu. Teng, Mangudadatu. Teng, Okay, DOL Secretary Bienvenido Laguesma. Yan, medyo okay din yan. Secretary Bien Laguesma. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan. Ayan, ito ang talagang direkta sa sa damdamin at sa ayuda. Di ba? Taong bayan. Political yan. Talagang kung matindi ang
Aywan ko lang, ano? Ay bagay, siguro maganda naman ang performance ni Secretary Rex. Kaya pinanatili, ano? Pero kung pag-uusapan mo yung impact sa politika, ang laki ng impact ng DSWD. Yes. DOH Secretary Teodoro Herbosa. Yan, ewan ko kung ano nangyari. Kasi ang balita natin dyan, mukhang pag-upo ata, napakarami din biyahe yan. Umiikot ata ngayon sa DOH. Kasi kung ang pag-uusapan mo, impact din sa politika, laki ng impact niyan, ha? Kuya Benny. Pero ang tanong nila ngayon, mukhang mas gusto ata ni Secretary Ted Herbosa sa abroad kaysa sa Pilipinas. Aywan ko kung totoo. May lumalabas na figure ngayon, almost 30 biyahe agad sa abroad. Ganun ba? Mula nung maupo hanggang sa kasalukuyan. Well, kailangan tingnan din natin ano yung mga biyaheng pinuntahan niya. Oo nga. Bakit kailangan siya ba ang pumunta doon? Di ba? DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ayan, di ko alam kasi bago lang din yan. Oho. Ayan, pero kung ang pag-uusapan mo naman, OFWs, malaki din ang impact sa election. Pero talo sila sa OFWs. Talo sila sa OFW. So, kung pag-uusapan, it means may konting problema yan. to. Okay? DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ito, walang kapuli-politika to. Hindi ko na alam kung may impact din sa politika yan. Di ba? Pero walang kapuli-politika to. Gano'n. Professional. Ito yung tatakbo mo pag ubalog yung lupa. Rose from the ranks yan. Rose from the ranks to. Okay, ito. Hi guys, time to make myself at home. Morning. Sino yan? Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayan. Malaki din ang impact sa co-election ng pag-uusapan. Oo. Di ba? Cebu. Oo. Ayun nga lang, natalo yung... Talo yung nanay niya. Tsaka ang problema daw ata, puro MOA ang alam gawin ito. Ha? Puro MOA. Anong MOA? Puro kasunduan daw. Ayun. Puro agreement. Memorandum of Agreement. Hindi naman yung Mall of Asia. Hindi. Puro agreement daw ata alam na pasukan eh. Okay. Information and Communication Secretary Henry Aguda. Ay, wala pa ilang buwan yan. Bago pa lang. Ito, Transportation Secretary Vince Dizon. Yan, no comment ako dyan. Medyo natay dyan. Maganda naman ang performance. Maganda naman. Bago pa lang nga eh. Yan, nakita mo siya yung naramdaman kagad. Yes. 1+3. Di ba? Yes. Paglinggo, 1+3 sa LRT, MRT yata. Di ba? Public Works and Highways Secretary Rafael Bonoan. Yan, ako. Yan, ang lakas na ng impact niya sa eleksyon. Di ko alam kung mananatili ito. Pero sabi ni ES Bersamin, ongoing pa naman daw ang review, no? Hindi, pero fresh mandate na naman daw sila. Ganon? Fresh mandate so, daw. kung hindi tinanggap, ibig sabihin mananatili na sila? Mananatili na. Tapos, Pero wala pa rin daw assurance, baka daw mapalitan pa rin Tignan natin, kasi may mga natalo sa may mga hindi tumakbo ng eleksyon, baka next year na yan. Isang taon di ba? Hindi, baka mga July siguro. Hindi, next year, bawal. 1 year. Hindi, yung mga hindi naman tumakbo, graduate okay. Di ba? Okay. Graduate. Ayan, pwede rin, no? Hindi naman tumakbo sa kalipas election. Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayan, no comment din tayo. Iwan ko lang, wala bang impact sa politika yan. Pero yung mga stand lang yan. Magaling to. MMDA Chairman Don Artes. Ayan, may impact din sa politika ito, Metro Manila. Magandang performance si Artes. Maganda. Okay ako dyan. Ayan. Mindanao Development Authority Chief Leo Magno. Hindi ko kilala yan. Hindi, kailangan... Hindi natin narinig yan. Kailangan maramdaman natin yung galing niya. Yan. But, of course, wala tayong negatibo against him. Yan. But dito, since medyo malayo, Mindanao yun at Maynila to, dapat maramdaman natin yan. Kasi diba? talo sila sa Mindanao Yeah. Di ba? Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat. Yan. Hindi natin masukat yan. Pero wala akong impact, wala akong alam kung may impact sa politika yan. Ito, dating DNR Secretary din to. Presidential Advisor on Mindanao Concerns, Antonio Ceriles. Si Antonio Ceriles, Ayan. Bureau of Internal Revenue Chief, Romeo Lumagi. Yan, friendship din yan. Pero sa tagal ng target, parang hindi pa nakasapul ng target ito Sa BIR. Pero magaling. Magaling din, pero yung target kanila hindi pa natin naabot. Yun. Well, ewan ko lang, tignan natin.
Customs Chief Bienvenido Rubio. Ikaw yan, at least kabisado mo yan. Ikaw, Well, ano tingin mo? ito naman so far, doing good naman siya. Yan, nagdi-deliver naman. Nagdi-deliver naman siya sa gobyerno. Sa gobyerno. Sa gobyerno. Yes, kumikita. Tama naman yun. Okay, ito Malaki ito yan. yung ingat yaman Inaasahan natin. ng gobyerno natin dyan. Treasurer of the Philippines, Sharon Almanza. Yeah. Wala, Yan yung mga- wala akong alam ng impact sa ano yan. Yan. Pati hindi napas, si Secretary Boying ba, no? Hindi. Okay na sila. Okay na siya. At saka si John Vic. John Vic. Yeah. Ayun, dito- yun ang may malalaking impact sa politika. Ito ngayon, ito yung isa. Pansamantala namang mananatili sa pwesto si Secretary of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa naudlot na pag-upo nito bilang susunod na permanent representative of the Philippines in the United States ba to? United Nation to. Yes, United Nation na magiging epektibo sana ngayong Agosto 1 dahil kailangan pa muna niyang makumpirma bago pa lumipat bilang permanent envoy to the United Nations. So siya pa rin ang DFA Yan. secretary natin. Kinilala naman ng Pangulo ang pagkatalaga kay Manalo na ikukonsidera lamang matapos ang kanyang kumpirmasyon. Yun. Hindi na kasama siya natanggal si bakit nalipat lang Secretary Jerry Acuzar. Yes. Di ba? Nalipat sa Pasig River. Sa Pasig River Presidential Advisor Pasig River Rehabilitation. Ang dissued ngayon ay si Secretary Aliling. Hindi ko alam kung siya na permanent o OIC lang din. Sa part ng dissued. Ito medyo mabigat. Sino yan? Sino pa yan? Sa kabilang dako, Ba? sinabi ni ES or Executive Secretary Lucas Bersamin na bagamat maraming miyembro ng gabinete ang tinanggihan ng Pangulo ang kanilang isuminateng courtesy resignation, binigyan din ito na nagpapatuloy ang performance evaluation sabi ko sa iyo, tuloy pa kahit rin. pa sa may mababa ang ranggo sa mga kalihim. Yan. So kasama mga USEC, ASEC, directors. Yun. Kasi again, Kuya Benny, hindi ako umalis doon sa pahayag kasi ng Pangulo na ang performance review ay dahil sa katatapos na Pero eleksyon. ito, meron pa siyang... May karugtong. May karugtong. Ano sabi niya? Sinabi pa ni Bersamin na para sa kanilang mga mananatili sa pwesto ay asahan na ng publiko na magbibigay sila ng fresh attention sa kanilang mandato at mas maayos na performance o pagganap sa kanilang tungkulin. So, ibig sabihin, ulit-ulit tayo, ulit-ulit. Back to basic tayo. 0-0. Start ulit tayo. Kasi kung nung nihalin tulad nga natin sa basketball, Kuya Benny, itong pagpasok ng susunod na kongreso ay nasa third quarter na tayo, second half ng basketball. Second half. So, Dito na medyo... yung first five, papalitan mo na. Ganon yung dating. At medyo kinakailangan mo ng umabante. Natalo ka nung nakaraan O baka naman hindi naman natalo, kundi medyo dehado. Dehado ng konti. Huwag natin sabihing natalo dahil kung susukatin mo naman, level lang naman. level lang naman yung laban. Natalo tayo sa cheering squad. Natalo tayo ng mga cheerer. Ngayon, All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. pagpasok ng third quarter, at saka siyempre yung